Okay, ito nangyari sa Cagayan de Oro. Pero magtatagalog lang ako para ma-enjoy din ng mga followers natin na hindi nakauunawa ng Bisaya. Marami kasing nag-react doon sa isang aksidente na nangyari dito, na kung saan ang isang sasakyan, 4 wheels, binangga ng motor. Ulitin ko 4 wheels binangga ng motor. Ang lakas ng banggaan. Pero yung 4 wheels, hindi siya ang bumangga. Ang bumangga yung motor. Namatay yata yung yung motorcycle rider. Marami ang nagtatanong, unfair daw. Unfair daw, bakit? Wala naman daw ginawang masama yung driver ng 4 wheels. Siya naman ang binangga, bakit siya ang nakulong? Oo nga, no? Bakit siya ang nakulong? Ganito kasi yan, mga kaistorya. Yung pagkulong sa driver na yan, hindi ibig sabihin na ikinulong siya dahil convicted na. Of course, under custody muna siya sa police while the incident was under investigation. Ulitin ko custody muna kasi iimbestigahan ng pulis yan eh. Oo. At sinong magsasabi na sino ang may karapatan na magsabi kung sino ang may kasalanan? Kasi bawat tao may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang perspective. Kaya para sa akin, walang masama na nakulong yon, under custody, under investigation. Tapos, hihintayin yung part ng motorcycle rider na namatay kung magsasampa sila ng kaso doon sa may-ari ng 4 wheels. Ganun yon. Ngayon, kung hindi sila magsasampa ng kaso, they will go for settlement. Pwede sila mag-uusap. Tapos if they met halfway, meron silang pipirmahan ng mga agreement. Tapos na, wala nang problema. Pero kung gustong maghabol ng pamilya ng motorcycle rider, ito yung mangyayari. Magsasampa ng kaso yung pamilya ng motorcycle rider. Sasagutin naman ngayon ng part ng driver. Okay, so after the required hours, kung hindi naman mamamalagi sa kulungan yung driver ng 4 wheels eh. Kumbaga, he will be released by the police officers after 12 hours ba yun or 16 hours kasi magiging illegal detention yan kapag walang kaso. Ngayon, pag magsampa ng kaso yung part ng motorcycle rider, sasagutin sa side ng yung may-ari ng 4 wheels, isasubmit yun sa prosecutor's office. Ngayon, titimbangin yun ng piskal. Titimbangin yun. Kung talagang walang nakitang probable cause or reasonable certainty of conviction ng piskal, wala talagang kasalanan yung driver na nakapark lang siya at siya yung binangga, pwedeng ibasura ng piskal yon at hindi na isasampa sa korte. Pero kung may nakita yung piskal na probable cause, kumbaga, halimbawa, ba't siya nakapark doon? Bawal lamang magpark doon. Or, bakit nag-cut yung 4 wheels? Parang ganun ba? Mayroon siyang nakitang kapabayaan sa part ng 4-wheel driver. Bakit nangyari yung banggaan? Pwede niyang iakyat yon sa korte. Pagkatapos nun, depende kung ano ang kaso. Pwedeng ang kaso ay reckless imprudence resulting to homicide. Ang korte ngayon ang magtitimbang niyan.
Ngayon, pag makita talaga ng korte na mayroong probable cause, pag-i-issue ng warrant of arrest yung korte doon sa four-wheel drivers. At kung bailable naman yung kaso, magpapiansa lang yung four-wheel driver at ipagpatuloy yung kaso. Ganun ang proseso, mga istorya. Hindi porket hindi kasalanan ng driver ay pabayaan na lang na ilibing yung namatay na motorcycle rider tapos walang mangyayari. Hindi po, hindi ganun kasi. Meron kasi tayong prosesong sinusunod. Kaya huwag kayong mag-rant. Alamin nyo muna yung dita. Ganun talaga yun. Pag may mangyari, kasi hindi man pwedeng magsabi ang pulis na kasalanan, walang kasalanan ito. Hindi naman trabaho ng pulis yun. Trabaho ng korte yun na magsasabing sino ang may kasalanan at sino ang walang kasalanan. Okay? Kaya ang lesson learned natin dito, mga kaistorya, super extra careful, ingat sa pagdadrive at manalangin, mag-pray para iwas sa disgrasya. At ito pa, sa part naman ng gobyerno dito sa Cagayan de Oro City, I think it's now the time na talagang sisitahin na ng mga traffic enforcer ito mga reckless drivers. Wala na talagang palalagpasin ng mga reckless drivers. Wala nang palalagpasin. Tapos i-implement talaga yung speed limit dito sa Cagayan de Oro. Talagang mag-invest ang city ng mga speed gun para ma-minimize itong mga reckless drivers dito. Kasi totoo naman talaga, ang daming reckless drivers dito sa Cagayan de Oro. Hindi nasisita kasi hindi naman strictly implemented ang batas for overspeeding. Siguro kapag i-implement talaga strictly ang batas ng overspeeding with our using our speed guns, kung meron na sana, I think mamiminimas itong ganitong problema, mga istorya.